Tumingin si Eliza sa kanyang mga anak at hinangaan ng kanilang katapangan. Ginulo niya ang bawat buhok nila at bumuntong hininga. Tataranta siya't hindi alam ang gagawin. Bagamat hiniwalayan ni Tyrone si Marcella, nagtiwala pa rin siya kay Marcella kaysa sa kanya. Palagi siyang mahuhulog sa bitag ni Marcella. Nalungkot si Eliza sa pag-iisip tungkol dito. Kung wala si Marcella, malamang na walang kahihiyan siyang bumalik kay Tyrone. May kailangan ako sabihin sa inyo. Nagpasya si Eliza na sa wakas ay ipaliwanag ang kanyang dahilan sa pagpayag na pumunta at manirahan dito kasama si Nylon sa mga bata. Sinenyasan niyang mga bata na sundan siya at lahat sila'y pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Natutuwa akong lahat kayo ngayon ay naniniwala na ako ay iyong ina. Alam ko at sigurado ako na babalik lahat ng alaala niyo balang araw at darating yung oras na yon. Masisigurado ko sa inyo na ako ang tunay niyong ina. Si Marcel ang unang umalis ng inyong alaala para mapasa kanya kayong lahat at para maniwala rin si Tyrone na siya ang inyong ina. Siya din ang nagpawala ng memorya ni Tyrone. Maaring napakabata pa ninyo para maunawaan ko anong pag-ibig pero mahal ko si Tyrone. Hindi ko man lang alam kung paano ako na in love sa kanya pero sobra ng pagmamahal ko sa kanya. Gayunpaman sa tuwing magkakasama kami, si Marcel ay laging pumapagitna sa amin. Palagi siyang nagtatagumpay na lokohin siya. Madali para sa kanya na dayain si Tyrone, kaya maliban na lang ko si Marcel ay wala na. At sigurado kung wala ng tiwalang inyong ama kay Marcella, pwede ko siyang balikan. Mahal ba ni Daddy si Marcella? Tanong ni Zoren. Hindi, sigurado ako doon. Hinahayaan lang siya ni Tyrone dahil inakala niyang ina niyo siya, sabi ni Eliza. Naisip ng mga batang lalaki ang sinabi ni Eliza. Pagkatapos ay nagsalita si Ezekiel. Hindi mo ba iniisip na sasaktan tayo ni Nylon kapag nagising siya? Hindi ganong tao si Nylon. Nang makita ni Eliza ang pag-alala sa mukha ng mga bata, tiniyak niya sa kanila na hanggat nandito siya, hindi dapat mag-alala ang mga bata. Samantala, napaluhod si Conchita sa harap ni na Lord Joaquin at Belinda sa mansyon ng Aliman. Lord Joaquin, hindi ko mahanap ang aking anak. Lahat ng paraan ginawa ko pero hindi ko siya matagpuan. Si Tyrone lang ang makakaalam ng kanyang kinaroroonan, sabi ni Belinda. Siyempre ang hula ko ay malamang na itinatago niya siya sa isang lugar, sabi ni Lord Joaquin. Ang galit na meron sina Belinda at Lord Joaquin para kay Tyrone ay maaring sumunog ng isang bansa. Pagkatapos ng lahat, sila'y nagbabala kung paano siya papatayin. Gusto lang nilang patayin siya at determinado silang gawin iyon. Tumayo ka, Conchita, sabi ni Lord Joaquin sa babaeng agresibong umiiyak sa harapan niya. No sir, hayaan mo ko manatiling ganito. Gusto ko lang makita ang anak ko. 3 araw nang lumipas at hindi ko pa siya nakikita. Sinabihan ko si Mike, ang ex-boyfriend, na hanapin siya sa buong North Hill pero hindi niya mahanap ang anak ko. Lalo pang umiyak si Conchita. Siya ay nalulungkot mula nang hindi niya makita si Marcella. Alam na niyang hiwalayan na siya ni Tyrone, ngunit hindi niya inaasahan na bigla itong mawawala. Umupo ka dyan, hindi natin mareresolve ang problema mo habang nakaluhod ka. Sabi ni Belinda at tumayo si Conchita at umupo. Nangihilid ang luha sa kanyang mukha. Kinuha ni Lord Joaquin ang kanyang telepono at tumawag kay Tyrone. Hindi niya sigurado kung sasagutin ni Tyrone ang tawag o hindi. At dahil hindi okay ang relasyon nila, ginagawa lang niya tawagan si Tyrone dahil lolo pa rin siya nito. Sa kanyang pagtataka, sinagot ni Tyrone ang tawag at ang kanyang magalang at malumani na boses ang narinig sa kabilang linya. Lolo, napatawag ka. Sumimangot ng malalim si Lord Joaquin at nagtanong. Nasaan si Marcella? Siya ang nagpawala ng memorya ko. Ang memorya ng mga bata. Kasalukuyan ko siyang pinaparusahan. Sabi ni Tyrone at agad na ibinaba ni Lord Joaquin ang tawag. Nalaman na ni Tyrone ang totoo. Ang balita niya sa 2 babae sa kwarto. Sina Belinda at Conchita. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Belinda. Mas itinoon ng 2 babae ang kanilang atensyon kay Lord Joaquin na si Marcella ay hindi tunay na ina ng mga bata. Nalaman na niya si Marcella ang nagpawala ng memorya niya at ng mga bata. Sabi niya at halos sumabog ang ulo ni Conchita. Diyos ko, pinatay na ba niya si Marcella? Walang pag-asa na tanong ni Conchita. Alam nilang lahat na nilalaro nilang buntot ng leon nang pumayag silang mawalang alaala ni Tyrone at ng mga bata. Ngayon, nag-backfire na ito sa kanila. Hindi sinabi niya na kasalukuyan niya pinaparusahan si Marcella. Sabi ni Lord Joaquin. Naging tense ang buong kwarto. Pakiusap, tulungan mo siya, nag-iisang anak ko siya. Hindi ko siya
kayang mawala lalo pang umiyak si Conchita. Si Tyrone ay napakalakas at matigas ang ulo. Sa tingin ko hindi siya makikinig pero alam ko kung anong magagawa natin. Muling umasa ang dalawang babae. Pagkatapos ay tumawag siya sa chief bodyguard ni Nylon at sa sandaling sumagot siya, nagsalita siya. Magandang hapon, Lord Joaquin. Kailangan ko makipag-usap sa Major General, please. Hiling ni Lord Joaquin. Lahat ng mga pamilyang tumulong sa kapatid ni Nylon sa pag-akyat sa posisyon ng Pangulo'y binigyan ng mobile number ng chief bodyguard para lagi silang makahingi ng anumang kailangan nila sa kanya. Hindi magandang pakiramdam niya ngayon pero sasabihin ko sa kanyang ipinapasabi niyo at tatawagan ko kayo kapag sinagot niya na to. Salamat, sabi ni Lord Joaquin at binaba niya ng telepono. Sinubukan kong tawagan si Mr. President. Sa tingin ko siya lang ang makakatulong sa atin dito, sabi ni Lord Joaquin. Makalipas ang halos 10 minuto, may tumawag. Sa telepono ni Lord Joaquin at nang makitang ito ang chief bodyguard ng presidente, agad niyang sinagot. Si Mr. President ba to? Lord Joaquin, kamusta po kayo sir? Dumating ang mahinahong boses ni Nylon. Mabuti naman, kinidnap ni Tyrone Aliman ang dati niyang asawa, si Marcela. Please, kailangan kong iligtas mo siya. Kinidnap si Marcela? Tanong niya sa malakas na boses. Oo, kilala mo ba siya? Oo, kilala ko siya. Huwag kayong mag-alala, hahanapin ko siya. Salamat, pag nandun ka na, please sabihin mo ko. Sabi ni Lord Joaquin at binaba ang tawag. Sinigurado sa atin ng presidente na hanapin niya si Marcela. Pinahayag ni Lord Joaquin. Pagkalipas na 3 araw, inulat sa kanya ng chief bodyguard ni Nylon na hinanap nila ng buong North Hill, ngunit hindi nila makita si Marcela. Matapos paalisin ni Nylon ang kanyang chief bodyguard, hindi niya maisip kung dinala ni Tyrone si Marcela palabas ng bansa. Pagkatapos ay nagpasya siyang tawagan si Tyrone at sumagot siya. Tyrone, nasaan si Marcela? Kasalukuyang pinaparusahan siya. Tulad na sa oras na nagsasalita si Tyrone, siya ay nasa A-Island sa bundok kasama si Marcela. Dahil ngayon ay ang 7th araw ni Marcela sa bundok. Si Marcela ay literal na mukhang isang patay. Siya ay payat at ang kanyang balat ay parang isang matandang babae. Ibalik mo si Marcela o aarestuhin kita, pagbabanta ni Nylon. Ngumisi si Tyrone at sinabing, hindi mo ba narinig ang balita? Napatawa si Tyrone. Hindi mo alam na si Arnold ay kasalukuyang nasa kustodiya namin? Kung gagawa ka ng anumang hakbang laban sa akin, babalik yun sa kapatid mo. Huwag mo kong subukan o iutos kong patayin siya agad-agad. Kumirot ang puso ni Nylon. Mabilis niyang ni-research ang kamakailang balita tungkol sa East Hill sa laptop na nasa harapan niya at nalaman niya ang larawan ng kanyang kapatid na nakaupo sa lupa sa gitna ng maraming sundalo. Kinuyom niya ng mariinang kamaot saka sumigaw. Ang lakas ng loob mo. Kung sino man ang lalaban sa lalaking tulad ni Tyrone Aliman ay maghanda ng mabuti. Sabi ni Tyrone at binaba ang tawag. Matatag siyang nakatayo sa mainit na bundok. Tinatamaan siya ng araw at talagang nagpapahirap kahit na halos 20 minuto na siyang nakatayo doon. Gaano pa kaya ang sakit na mararamdaman ni Marcela sa kanyang pagbababa doon? Sa nakalipas na 7 araw at 7 gabi, lumapit si Tyrone sa kanya. Si Marcela ay natumba na sa gilid niya at ng bundok at ipinikit ang mata. Nawalan na ang ganda. Nang maputi niyang balat, mabaho pa nga siya. Sinimulang pakawalan ni Tyrone ang lubid na ginamit sa pagkatali sa kanya at pagkatapos niyang pakawalan siya, nanatili si Marcela sa ganun ding posisyon, tulad ng isang troso ng kahoy. Hindi niya maigalaw ang kahit anong parte ng katawan niya. Para siyang nanigas. Marahan siyang tinapik ni Tyrone ngunit hindi ito tumugon. Halata na niyang humihinga ito. Mariin niyang itinikom ang panga niya at nagawa niyang imulat ang mga mata. Hindi siya makapagsalita dahil wala nang laway ang bibig niya. Pakiramdam ni Tyrone ay sobra-sobra para sa isang tao ang pagpapahirap niya ito. Kaya binuhat niya ito palayo sa bundok at pumunta sa nag-iisang bahay sa paligid ng A-Island. Pagkatapos kumatok ay may lumabas na matanda. Good morning sir, bati ni Tyrone. Hindi ba ikaw Tyrone Aliman? Tanong ng lalaki. Maaring matanda na siya ngunit malinaw pa rin ang mga mata. Ibinaba ni Tyrone si Marcela sa harapan niya. Iingatan mo itong babaeng ito. Pupuntahan ko siya paminsan-minsan. Mabilis niyang idinagdag. Babayaran kita ng $250,000. Nanikit ang mga mata ng lalaki, kaya mabilis siyang pumayag na alagaan si Marcela. Tutal, noong bata pa siya, naging surgeon siya. Sinuri niya si Marcela at napagtanto niyang kulang siya sa maraming dugo at tubig. Kung iniwan mo siya doon ng isang araw pa, mamamatay na siya. Sabi ng matanda, alam ko, hindi ako sigurado kung nakakapaglakad pa siya. Nabali ang backbone niya, sabi ng matandang lalaki. Natahimik si Tyrone tungkol dito at sinabing,
Well, marami siyang ginawang kasamaan. Kung yun ang halaga ng babayaran niya para dito, wala akong pakialam. Sige po sir, binuhat ng matanda si Marcela na parang isang bagay. Napakagaan niya at pagkatapos niyang ibaba si Marcela, sa loob ay naglakad siya pabalik kay Tyrone. Inabot sa kanya ni Tyrone ng isang cheque ng 250,000 dolyar. Pagkatapos niyang gumaling, babayaran kung kulang ko. Naintindihan ng matanda si Tyrone. Pero sir, pwede ko po bang itanong kung bakit dito niyo po piniling tumira? Na-curious si Tyrone. Ang lugar na ito ay kasing init ng impyerno. Bakit pipiliin ng sino man ang lugar na ito sa lahat ng lugar ng tirahan? Nawala ang babaeng mahal ko sa akin. Sa totoo lang, kasalanan ko na nakipag-hook up yung babae sa ibang lalaki. Hindi ko alam bakit inagaw siya ng lalaki. O hindi ko lang alam pero ako, hindi ko siya nakitang muli hanggang ngayon. Ay hinahanap ko siya at pinatay ko pang lalaking kinasama niya noon. Pero hindi ko pa rin siya mahanap dahil kasalanan ko na nawala siya. Pinangako ko hanggang sa huling araw ko sa mundo, maliban kung babalik siya sa akin. Hindi ako aalis sa lugar na ito. Paliwanag ng matanda, nakahanap si Tyrone ng ilang pagkakatulad sa kwento ng lalaki sa kanyang kasalukuyang karanasan. Sana hindi rin ganitong kapalaran niya. Eliza, hahanapin kita, bulong niya at lumayo sa lalaki. Nang makapasok siya sa kanyang sasakyan, nagmaneho siya papunta sa bahay ng presidente. Gayunpaman hindi siya pinapasok ng mga gwardya doon. Umupo siya sa kanyang sasakyan at tumawag kay Nylon. Nasa harap ako ng Presidential Lodge. Pumili ka. Papalabasin mo si Eliza o papasukin mo ko para makita siya? Maaari kitang pasukin upang makita siya, ngunit kailangan pumunta ng mag-isa, sabi ni Nylon. Nag-drive ako mag-isa kaya mabuti. Ibinaba ni Nylon ang tawag at nagbigay ng mga utos na pwedeng pasukin si Tyrone. Napansin ni Tyrone na may malapit nang mangyari kaya binago niyang kanyang plano. Tumawag siya kay Benji at sinabing, sa loob ng 2 minuto, bombahin ang 4 na gilid ng Presidential Lodge. Hindi ba nandoon si Eliza at ang mga bata? Hindi sila maapektuhan. Pinag-aralan na ni Tyrone ang mapa ng Presidential Mansion. Ilang araw nang nakakaraan. Pagkatapos ay pumasok si Tyrone, gaya ng kanyang hinalaan. Pinalibutan siya ng mga daang gwardya ng mga baril. Huwag kang magpatawa o mamamatay ka. Itaas mong kamay mo. Utos ng isa sa mga gwardya. Habang itinaas ni Tyrone ang kanyang 2 kamay, malakas na umalingaw-ngaw ang pagsabog ng bomba sa iba't ibang bahagi ng bahay ng Pangulo. Ang mga sundalo ay nagkalat, lahat ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Sinamantala ni Tyrone dumiretso sa lodge na presidente habang naghahanap ng helter-skelter para kay Eliza. Nakita niya itong tumatakbo kasamang 6 na bata. Halatang hindi niya alam na siyang nasa likod ng setup. Naabutan niya si Eliza at ang mga bata tinawag. Eliza, pagkarinig kaagad nakilala ni Eliza ang boses kahit magulong paligid. Saglit lang, sumigaw siya para tumigil ang mga bata. At pagkatapos na humintong mga bata, lumingon siya at nakita si Tyrone. Anong ginagawa mo dito? Para bawiin ka, Eliza. Namiss kita. Nang si Eliza hindi umimik, dinagdag niya. Nagkamali ako, niloko ako ni Marcela na pinaniwala niya sa akin na siyang ina ng aking mga anak. Ngayon alam ko na. Pero nagulat si Eliza nang tumamang bala sa kanyang likuran at bigla siyang natumba kay Eliza. Napasigaw si Eliza sa takot habang inalayan si Tyrone mula sa pagkahulog. Hinahanap ng mata kung sinong bumaril sa kanya. Napagtanto niyang si Nylon yon. Nylon, bakit mo siya binaril? Sigaw ni Eliza. Buong lakas niyang inalalayan ng malaking si Tyrone. Takot ang maliliit na bata. Natakot na sila sa resulta ng kaguluhan na nangyari at ngayon may bumaril lang sa kanilang ama. Tumawag ka ng doktor. Bilis! Ibinato ni Nylon ang baril sa kamay niya at tumakbo papunta sa kanila. Si Tyrone ang nasa likod ng kaguluhang nangyayari kaya ko siya binaril. Ikuha mo ko ng isang doktor, sigaw ni Eliza. Agad na tumawag si Nylon sa doktor habang tinulungan niya si Eliza. Nabuhatin si Tyrone sa malapit na kwarto. Nakapikit si Tyrone at umuungol sa sakit. Talagang tinamaan siya ng bala, ngunit tiniyak niya sa sariling hindi siya mamamatay dahil lang sa bala. Ang mga bata ay nasa paligid ng kama. Ang mga babae ay tahimik na humahagulhol habang umaasa na walang mangyayaring masama sa kanilang ama. Hindi nagtagal ay dumating ng doktor at nagsimulang gamutin si Tyrone. Pinayuhan niya si Eliza na manatili sa labas kasamang mga bata. Lumabas si Eliza pero pinilit din na lumabas ng kwarto si Nylon. Hindi niya mapagkakatiwalaan si Nylon kay Tyrone. Nang makalabas na silang lahat sa kwarto kung saan ginagamot si Tyrone, nagsalita si Nylon. Mas malaki ang pinsalang ginawa ni Tyrone sa amin. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi sumagot si Eliza. Ang gusto lang niya ngayon ay maging mas maayos si Tyrone.
Tumingin si Nylon sa mga bata at nakita niya ang gulat sa kanilang mga muka. I'm so sorry, Nylon. Pwede bang iwan mo muna kami? Ang gulo ng bahay. Dapat kontrolado mo to. Sige, saka umalis si Nylon. Mommy, magiging okay pa ba si Daddy? Tanong agad ni Athena pagkaalis ni Nylon. Ang mga bata hindi komportable sa paligid ni Nylon. Kinalma ni Eliza ang sarili at sinigurado sa mga bata. Malakas ang daddy niyo, magiging okay siya. Sumandal ang mga babae sa kanilang mga kapatid na lalaki. Walang may balak na umupo. Pinayuhan ni Eliza sa mga bata na umupo sa isang lugar, ngunit tumanggi sila. Sabi nila hanggat hindi nila alam kung ayos lang ang daddy nila, hindi sila uupo. Makalipas ang halos 30 minuto, lumabas ang doktor at sinabi sa kanila. Naalis ko ng bala sa kanya, ngunit maaring sumakit ang bahagi ng kanyang katawan, kung saan siya nabaril sa loob ng ilang araw. Pwede ba namin siyang tingnan? Tanong ni Eliza sa doktor. Sige, agad na pumasok si Eliza at ang mga bata. Sinuri ni Eliza si Tyrone sa pamamagitan ng paglalagay ng kamay sa ulo nito. Tyrone, please, mabuhay ka. Bigla niyang ninulat ang kanyang mga mata at sinabing, masyadong malitang bala para patayin ako. Ngumiti si Eliza. Tuwang-tuwang mga batang lalaki. Hindi nila akalain na malakas na magsasalita si Tyrone. Malakas si Daddy. I love you, Daddy, sabi ni Zoren. Gusto ko maging katulad ni Daddy pag lumaki ako. Sa future, sasabihin ko, hindi ako mamamatay dahil lang sa bala. Sabi ni Zachary at nagtawanan ng lahat. Kuya, mas mabuti kung hindi ka matatamaan ng bala, sabi ni Aurora. Sabay hagikik. Tyrone, natutuwa akong ayos ka lang. Tuwang-tuwa si Eliza na makita siyang muli. Parang may nakikita siyang parte sa kanya na nawala. Niloko ko ni Marcella. Nagtapat na siya ang may pakana kung bakit nawala ang memorya namin ng mga bata. Pinaramdam ko sa kanyang impyerno simula nang nalaman kong totoo. Sabi ni Tyrone sa kaumayos ng upo. Masaya si Eliza nang marinig niya yon. Tyrone, alam mo na ba ngayon na si Marcella ang may kasalanan, hindi ba? Oo, ngumiti siya at tumingin kay Zoren. Tapos sa dalawang lalaki. I miss you so much. Pati kami? Tanong ni Amethyst at napalingon si Tyrone sa mga babae. I miss you too. Sunod-sunod niyang hinalikan ng likod ng palad ng mga batang babae. Eliza, pwede na ba tayong umalis sa lugar na ito? Pwede ka na sumama at tumira sa akin ngayon. Pinapangako ko na babawi ako sa iyo sa lahat ng maling nagawa ko, sabi ni Tyrone na may pagmamakaawa na boses. Oo naman, ngumiti at niyakap siya. Pwede na ba tayong umalis? Ayoko sa lugar na to. Tanong ni Tyrone. Kahit kami hindi nagustuhan ng lugar na to, sabi ni Zoren. Sa tingin ko pwede na tayong umalis dito. Hindi ko pa naman pinipirmahan ng marriage certificate kay Nylon. Sabi ni Eliza at tumayo si Tyrone na parang walang nangyari sa kanya. Nakaramdam siya ng bahagyang pananakit sa kanyang likod, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Lumabas ng bahay ang pamilya nila. Sa pagkakataong ito, tahimik ng lahat. Si Marshall, ang chief bodyguard ni Nylon, ay nakamasid habang naglalakad ang pamilya ni Tyrone patungo sa exit ng presidential house. Sir, panonoorin mo ba talaga silang umalis? Tanong niya sa amo. Si Nylon na nakatayo sa tabi niya. Pinakalma na nila ang gulo sa bahay na nakatayo na sila sa huling palapag ng pinakamataas na bahay sa Presidential Lodge. Oo, minsan kailangan mong matalo para manalo. Sabi ni Nylon na may ngiti na nagtago ng maraming plano sa likod nito. Nagulat si Tyrone na walang pumigil sa kanya. Kaya Eliza ang mga bata habang naglalakad sila palabas. Sa isang iglap, nasa loob na ng sasakyan ng pamilya nila. Agad na pinaandar ni Tyrone ang sasakyan, hindi may paliwanag ang saya na kanyang nararamdaman. Sobrang saya niya na sa wakas ay nagkasama na niya ang kanyang asawa at mga anak. Nang makauwi na ang lahat, tinulungan ni Eliza mga bata na mag-shower. Pagkatapos ay ihatid sila sa cinema room kung saan maaari nilang panoorin ang kanilang paboritong palabas na cartoons. Iniwan niya mga ito at saka pinuntahan si Tyrone na kanina pa naghihintay sa kanya simula nang dumating sila sa bahay. Umupo si Tyrone sa gilid ng kama, walang pang-itaas. Nang lumitaw si Eliza, tumayo ito at lumapit sa kanya. Alam ko na hindi ko na dapat ito tinatanong, pero nakipagtali ka na ba kay Nylon? Hindi, kahit muntik niya na akong pilitin pero hindi ko siya pinayagan. Sabi ni Eliza, ngumiti si Tyrone. Gusto ko nga ko lang ang lalaking pwedeng humawak sa'yo. Nang mula si Eliza, marahan siyang hinalikan ni Tyrone sa kanyang pisngi at naramdaman to ni Eliza. Hindi tulad ni Nylon na susunggaban siya at hahalikan nang hindi inaasahan. Sabihin na natin, bawat isa ay may kanya-kanyang kahinaan. Ang kahinaan ni Tyrone ay galit at ang kay Nylon ay pagnanasa. Anong magagawa ko para mabawi lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo noon? Malumanin niyang tanong. Ang kinin mo ko, Tyrone. Nagulat ka ba? Ang tagal ko nang gusto yon. Kailangan kita, Tyrone. Paligayahin mo ko, demand ni Eliza.
Ngumisi si Tyron at simpleng sinabi, "Sige, I love you Tyron." Makahulugang sabi niya. Nang hindi siya nakatanggap ng anumang tugon mula sa kanya, pinalagyan niya na marahil ay hindi niya nagawang sabihin ng salitang I love you. Bagaman sa araw na marinig niya ito, sabihin ng mga salita na yun ay magiging napakasaya niya. Sa pag-alis ni Marcela, tila magiging masaya na siya sa piling na lalaking misteryosong minahal niya. Habang nagpapahinga siya sa dibdib ni Tyron, nagsalita si Alyssa. "Tyron, nagulat ako nang sabihin mo sa akin na miss mo na ako. Alam mo bang kailangan mong mahalin ng isang tao para ma-miss mo siya pag wala siya?" Naghintay siya ng ilang segundo, ngunit hindi siya nakatanggap ng anumang tugon. Pagkatapos ay tinaas niyang kanyang ulo at nakita niyang nakapikit ang mga mata nito. Natutulog ba siya? Gusto niyang ibalik ang ulo sa dibdib, ngunit nabalisya siya sa hindi maipaliwanag na dahilan, kaya napaupo siya ng tuwid at biglang may nakitang dugong umaagos mula sa kama. Nang matuntun niyang pinanggalingan ng dugo, ito'y mula sa likuran niya. "Tyron! Tyron!" Ilang beses na itong niyugyug, ngunit hindi sumasagot. Ayaw niyang kumpirmahin kung humihinga pa ba ito o hindi para hindi siya atakihin sa puso. Agad niyang tinawagan si Ismael at nang sumagot to, sinabi niya, "Pwede bang magpadala ka ng doktor? Anong meron? Nasaan ka?" "Nasa main house ako ni Tyron." Dinudugo siya ng husto. Nabaril siya sa mga oras na ang nakalipas at naisip ko, "Papunta na ako dyan." Putol ni Ismael at biglang natapos ang tawag. "Tyron, naalala mo bang sinabi mong hindi ka mamamatay sa isang bala lang ng baril? Please, mabuhay ka." Nanatili si Alyssa sa tabi niya. Natakot siya. Hindi gumagalaw ang dibdib niya. Parang hindi siya humihinga. Gayunpaman patuloy na umaagos ang dugo. Taimtim ng maasa si Alyssa sa kanyang puso na magiging maayos si Tyron. Bumukas ang pinto pagkaraan ng 10 minuto at pumasok si Ismael. Kasamang doktor. Agad na tumakbo ang doktor para suriin si Tyron. "Ngayon sabihin mo sa akin ang lahat na nangyari." Tanong ni Ismael kay Alyssa na ngayon ay umalis na sa kama. Pinaliwanag sa kanya ni Alyssa ang lahat. Bumuntong hininga siya. "Sana hindi itong iniisip ko." "Anong iniisip mo?" tanong ni Alyssa kay Ismael. Para hindi maistorbong kapatid niya, simpleng sabi niya, "Wala lang, hintayin natin na matapos siya ng doktor." Sumandal si Alyssa kay Ismael at sinabing walang dapat mangyari kay Tyron. Nalaman na niya ang totoo at sa totoo lang, nagtalik kayo. Putol ni Ismael, inilayo ni Alyssa ang kanyang ulo tinanong, "Paano mo nalaman?" "Sa mga marka sa leeg mo." Umitito ng mahina at kinindatan siya. Saglit na napahagik-hik si Alyssa, biglang naging seryosong mga mukha nila na mapagtantong nakatingin na sa kanila ang doktor. "Anong problema?" "Ang kanyang dugo ay naimpeksyon." Pinutol ng doktor ang malungkot na balita. Gulat na tiningnan ni Alyssa ang kanyang kapatid saka ibinalik ang mukha sa doktor. "Buhay pa ba siya?" "Between life and death." Sagot ng doktor na may malungkot na boses. Agad na napaluha si Alyssa at naglakad patungo sa doktor. "Anong magagawa natin? May solusyon ba dito?" Kailangan niya ng isang tao na may dugo na tumutugma sa kanya. Sa kasong yun, kailangan nating alisin ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Pagkatapos ay isalin sa kanya ang bagong dugo. Sabi ng doktor, "Pwede ba yon? Alisin ang lahat ng dugo sa isang tao sa katawan nila? Napatay mo na yung tao sa ganung paraan." Naisip ni Ismael na kalokohan ang pagsasalita ng doktor. "Wala ka sa medical field. Sinasabi ko sa'yo na posible to. Ginagawa na namin yun kapag nalalason o nakontamina ang dugo ng isang tao. Dadalhin natin siya sa laboratory at gagawin ang lahat ng iyon. Huwag kang mag-alala, ang kailangan nyo lang gawin ay magbigay ng isang tao na may kaparehong dugo sa kanya." Sabi ng doktor. "Paano natin malalaman kung kaninong dugo ang tumutugma sa kanya ngayon? Ano ang blood type niya?" tanong ni Ismael. Lumipat lang ang mga mata ni Alyssa sa pagitan ng doktor at ng kanyang kapatid. Umaasa siyang magkakaroon sila ng maayos na konklusyon. Bigla niyang naalala ng doktor na nagtanggal ng bala kay Tyron sa Presidential Lodge. Sa kaya ang nag-inject kay Tyron? Kung siya nga, siguro inutusan siya ni Nylon na gawin yon, hindi ba? "Sumama ka sa akin," sabi ni Ismael sa doktor at sumabay ito sa kanya palabas. Nang maiwan si Alyssa kasama si Tyron, tumingin siya sa kanya ng may awat kagad na tumawag kay Nylon. Nang sagutin ni Nylon ang tawag, nagtanong siya, "Nylon, ikaw bang dahilan sa likod ng nangyari kay Tyron? Maari mo bang sabihin sa akin kung anong nangyari sa kanya?" tanong niya. "Huwag kang magpanggap na hindi mo alam," sabi ni Alyssa. "Alyssa, bukod sa nagkamali ako sa pagbaril sa kanya, wala na akong ibang ginawa. Kamusta ng kalusugan niya?" tanong ni Nylon. Ayaw sabihin ni Alyssa sa kanya ang tungkol sa kalusugan ni Tyron. Parang hindi niya samantalahin yon. Para gantihan siya kaya sumagot siya, "Huwag mo nang alamin ang tungkol sa kalusugan niya. Para namang may pakialam ka sa kanya." "Alyssa, parang may sama ka ng loob sa akin. Inaasahan mo bang magiging okay ako sa isang taong bumaril sa ama ng aking mga anak?" tanong ni Alyssa. Pero si Tyron na nagdulot ng pagsabog ng bomba sa iba't ibang bahagi ng Presidential Lodge. Yun lamang isang malubhang pagkakasala. Ngunit hindi ko siya sinisingil para dito.
Alam mo ba kung gaano karaming mga bagay ang nawasak? Ngayon kailangan namin itayo muli ang mga bagay na nasira. Sa oras na sumabog ang bomba at alam mo malaki ang gagastusin namin. Sinubukan ni Nyla na bigyang katwiran ng sarili sa pagbaril kay Tyrone. Wala ako sa tamang pag-iisip ngayon. Sa susunod na lang, sabi ni Alice at binaba ang tawag. Tumingin siya kay Tyrone at naglakad ng mabagal palayo sa kanya. Tyrone, huwag kang mag-alala, hahanapin ko isang taong may kaparehong dugo tulad mo. Bagamat hindi tumugon si Tyrone, pinagpalagay niyang narinig siya nito. Kaya tumayo siya at naglakad palabas. Nakita niya si Ismael na nakasandal sa malit na balkonahe at saka nagtanong, "Umalis na ba ang doktor?" Lumingon sa kanya si Ismael at sumagot, "Oo, umalis na. So tungkol sa dugo, paano natin ito makukuha?" Well, ayon sa kanya, sinabi niya na ito hindi lamang sa pamamagitan ng pagkuha ng isang taong may eksaktong blood group, ngunit isang taong dugo ay tumutugma sa kanya. Kaya naman, hindi ko maintindihan kung anong totoong ibig sabihin doon, sabi ni Ismael. Anong gagawin natin ngayon? Ang tanging inaalala ni Eliza ay kung paano makahanap ng solusyon. Kailangan natin pumunta sa laboratorio ng doktor para masuri niya ang ating dugo at makita kung tumutugma ito sa dugo ni Tyrone, sabi ni Ismael. Please, gawin natin to, sabi ni Eliza at nang pumayag si Ismael, tinawagan niya si Jane at sinabihan siyang pumunta at samahan ng mga bata. Nang masiguro ni Jane na malapit na siyang makarating doon, agad silang sumakay ni Ismael sa isang kotse patungo sa laboratorio ng doktor. Ang dugo ni Ismael ang unang nasuri pero ang sabi ng doktor ay hindi tugma sa dugo ni Tyrone. Pagkatapos ay nasuri ang dugo ni Eliza ngunit hindi ito tumutugma kay Tyrone. Nalungkot si Eliza dahil dito. Naaawa si Ismael sa kapatid at tinawag niya ang 20 tao mula sa underworld. Marahil ang isang tao mula sa underworld ay maaaring magkaroon ng parehong uri ng dugo bilang Tyrone. Gayunpaman pagkatapos masuri ang 20 tao, wala sa kanilang dugong tumutugma sa dugo ni Tyrone. Dinala si Jane, sinuri ang kanyang dugo ngunit hindi tumutugma kay Tyrone. Malayong narating ni Eliza para maghanap ng mga random na tao sa North Hill. Binabayaran niya sila syempre, ngunit pagkatapos ng pagsubok ang kanilang dugo hindi pa rin tumutugma sa dugo ni Tyrone. Paano nangyari na may kakaibang blood type si Tyrone, Doc? Pwede po bang bigyan niyo lang kami ng clue kung paano makahanap ng taong may kaparehong blood type ni Tyrone? Tanong ni Ismael. Ang masasabi ko lang ay ito, mag-public announcement na lahat at dapat bumisita sa ospital at magpa-test na kung sino may ganitong blood type ay dapat makipag-unayan sa'yo. Mungkahin ng doktor at inabot ang pangalan ng blood type ni Tyrone. Pwede yan, sabi ni Ismael at lumingon kay Eliza na parang nagtatanong kung papayag ba siya. Kahit anong pwedeng gawin ay okay lang sa akin, sabi ni Eliza. Ang mahalaga ay mailigtas ang buhay ni Tyrone. Ano nga kaya nangyari kay Tyrone? May kinalaman ba dito si Nylon? Makahanap kaya si Eliza ng taong pwedeng makapag-donate ng dugo kay Tyrone? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.